May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Huli sa cellphone video na ito, nakuha ng isang concerned citizen ang tila pagpigil ng delivery rider sa isang lalaki para hindi siya makapasok sa kanyang SUV. Ilang minuto pa lumipas, walang nagawa ang rider. Nakasakay ang lalaki at tuluyang umalis sa lugar. Ang delivery rider napaupo na lang sa kalsada at napaiyak. Sa video, makikitang nilapitan siya ng ilang concerned citizen. Dito na natuklasang binalibag at kinuha pala ng lalaki ang cellphone ng rider. Yung cellphone ni Kuya, binalibag niya. Ay, dapat habulin niyo yun, Kuya. Ang driver ng SUV, armado raw kaya hindi na tinangkang habulin pa ng rider. May baril po ba? Sige po, may baril. Yan mo kaya, marami nakakita na. Mga napapanood ko po sa TV, baka mangyari din po kasi sa akin eh. Paano po yung nanay ko po? Wala na po yung tatay ko eh. Kalaunan, napag-alaman ng mga pulis na ang lalaking sangkot sa umunoy panunutok ng baril at mga agaw ng cellphone ay isa raw patrol officer ng Land Transportation Office o LTO. Salamat po. Tinulak ko na pa. Binusinaan kami ng binusinaan. Gigit-gitin kami. Hinablot sa kanya. Babawi pa kaya ng rider ang cellphone na tinangay sa kanya? Isang ama mula sa Pasig City broken-hearted daw dahil sa pag-iwan sa kanya ng kanyang misis. Ang problema, ang pinagdiskitahan, sariling anak. Umiyak siya ng umiyak sa akin na, Tito, si Papa ganito ang ginagawa sa akin. Umiiyak siya, inakap ako. Nanginginig siya sa takot. Yung sakit po para sa akin yun. Yung kasana po na ganun po, ginahasa po siya ng papa niya. Nagalit po ako nun kasi anak po niya yun. Matapos magtago ng 3 buwan, single and ready to mingle na raw uli ang suspect na si alias Ronnie. Kaya naman isang date ang ipinain ng Eastern Police District, District Special Operations Unit o EPD DSOU para mahuli ang suspect. Nasa na raw po yung subject? Nasa North Avenue na po, malapit na daw po. Mapa-swipe left o swipe right kaya siya? Anumang reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hakanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyong sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ng resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Isang di umano'y LTO patrol officer na kuha ng video na tila nakikipampambuno sa isang delivery rider. Ayon sa rider, tinutukan rin daw siya ng baril at tinangay ang kanyang susi at cellphone. Oh, sige, kwento mo. Ano ba nangyari? Nagde-deliver po ako nun, nasiraan po ako ng clutch. Tapos po, nagtanong po ako sa may nagtitinda po ng sisig kung saan po may nagpapagawa ng motor po sa malapit. Tapos di ko na po siya sinabi na tulungan niya ako, pero yung nagtulak po ako, sabi niya, sakay ka na para mabilis ka na makapagpagawa ng motor, tapos makabiyahe ka na. Mabuti na lang daw at may isang kapwa rider na nagbagandang loob at tinulak ang kanyang motorsiklo. Pero ayon kay Raymond, habang binabaybay nila ang Luzon Highway, isang silver na SUV ang bumusina sa kanila. Busina po siya ng busina, tapos kinat niya po kami. Tapos biglang lumabas po doon sa may sasakyan niya, sabi sigaw ng sigaw. Tapos sabi niya, akin na yung lisensya niyo, hindi niyo ba alam na bawal yung ginagawa niyo? Matapos bumaba sa sasakyan, ang lalaki bigla raw itong nagpakilalang tauhan ng Land Transportation Office o LTO. Dito na raw hinuli ng lalaki si Raymond at pilit na kinukuhanan ng lisensya. Tapos kinuha po yung susi ng motor ko. Tapos yung sabi niya kukunin niya yung lisensya, tinanggi ko po yun. Tapos nung hindi yung tinanggi ko po yun, bumalik po yung sasakyan, kumuha po ng baril. Tapos nilagyan po ng magazine, tapos sabay kinasap. Hindi ko na po na-videoan. Ang mga sumunod na eksena nakuna ng cellphone video ng isang concerned citizen. Sa video, maririnig na sinabi ni Raymond na armado ng baril ang lalaki. Baril lang ba?
May baril po ba? Sige po. May baril Ano kaya, maraming nakakita. Nung kayo nagtagpo ng pisikal, hindi naman doon nagwakas eh. Di ka lang naman pinitsirahan yan, di ka winasiwas, di ka sinalya. Naglabas pa yan ng baril eh. Opo. Di ba? Ano yung naramdaman mo nun? Yung time na naglabas po siya ng baril, so naano po ako, nanginig po yung ano ko po, katawan ko po. Oh. Kasi hindi ko po inaasahan eh. Yung mga napapanood ko po sa TV, baka mangyari din po kasi sa akin eh. Paano po yung nanay ko po? Wala na po yung tatay ko eh. Isinoli ng lalaki ang susi at lisensya ni Raymond. Pero ang cellphone na ginagamit niya sa pagnanegosyo ay dinangay daw ni Sir Officer. Paano mo nagtapos yung tagpo na yon? Naisipan ko po kahit nanginginig po, kumuha po ako ng cellphone para videohan po siya. Oo. Tapos sinaagaw po ng asawa niya sa akin. Pagkabalik ng susi, sabi, kinuha niya po yung cellphone ko, tapos minato po sa kalsada. Oho. Tapos yun na po yung nangyari. Yan po yung pinipigilan ko po siya kasi hawak niya po yung cellphone ko, ayaw niya po ibigay. Yun na po yung binalibag niya po, tapos kinuha niya po. Nang makalis ang lalaki, dito na napaupo sa gilid ng kalsada si Raymond at wala nang nagawa kundi umiyak. Abangan mamaya saan nakakantong ang alitan ng rider at nagpakilalang LTO officer. Wait lang pa. May baril po ba? Ginawa ko sa akin namin, pagkuha mo ng baril sa sasakyan mo. Hindi ko pwedeng itutok yun. Yung pamilya ko po, natatakot din kasi. Susunod, isang ama mula sa Pasig City broken-hearted daw dahil sa pag-iwan sa kanya ng kanyang misis. Ang problema, ang pinagdiskitahan, sariling anak. Nagalit po ako nun kasi anak po niya yun. Aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Mister, iniwan ang kanyang misis. Ang higanti ni Mister, ginakasa raw niya ang sariling anak. Matapos magtago, natiktikan ng mga otoridad ang suspect. Ayon, single dad and ready to mingle na raw online. Kwento ng inang itatago namin sa pangalang Tessie. May 3 taon na mula nang mag-alsabalutan siya at umuwi sa Leyte kasama ang mga anak. Hindi na raw kasi niya matiis ang hirap na pinagdaraanan sa kamay ng asawang si alias Ronnie. Nung pumupunta na po siya sa mga inuman, parang nagbago na po siya. Nagiinom, nagtatamad sa pagkabaho. January 2023, nagtungo raw si Ronnie sa Leyte para makipag-ayos sa dating asawa, pero si Tessie naka-move on na. Ayaw ko na po talaga mapapagpalikan po sa kanya. Dahil nga po sa tamad po siya magtrabaho dahil po sinasaktan niya po ako. Dahil dito, isinaman ni Ronnie pa Maynila ang kanilang 3 anak. Kabilang na rito ang panganay na itinago namin sa pangalang Maricar, 13 taong gulang. Sabi niya makapag-aral daw sa Maynila. Pero pagdating sa Maynila, ayon sa kanyang bayaw, sa halip na alagaan, pinabayaan lang daw ni Ronnie ang mga anak. Kasi siya mag-aalaga. Hindi naman niya masustentuhan yung mga anak niya. Tapos pagpunta dito ng Manila, parang kinibali-wala na lang yung mga anak niya. Iniiwanan niya dyan sa gawaan, ako pa rin ang nagpapakain sa mga anak niya. Kwento pa ni Marvin, shot puno ang trip ni Ronnie araw-araw. Magiinom hapon, magsusugal, nag-o-online yun. Tapos hindi pa nga yung mga anak nakakakain, anong oras na doon makakakain na, kahit almusal, wala. Babayaan niya na lang. Pero bukod sa bisyong alak, may iba pang balak si Ronnie. Madaling araw ng May 9, 2023, humahangos na nagsumbong kay Marvin ang pamangkin niyang si Maricar. Tumakbo sa akin dito si madaling araw, mga alas 4 yun. Nagsumbong sa akin na ginanyan siya ng papa niya, tinakpan yung bibig para walang makarinig. Kwento ni Maricar sa kanyang tito Marvin, pinagsamantalahan daw siya ng sariling ama. Napakasakit sa akin yun. Umiyak ako ng umiyak noon. Sabi ko, sana yung tao na yung mahuli yun. Ba't niya yung ginawa sa anak niya? Sarili niyang anak. Tumawag po yung kapatid ko po. Doon ko nalaman na ginihasa po. Mahirap po kasi wala ako dun sa tabi niya. Hindi ko po siya may comfort man lang yung nararamdaman niya. Alam kong masakit para sa kanya dahil hindi po karapat-dapat yung nangyari sa kanya. Ang batang si Maricar, agad dinala ng kanyang tiyo sa City Social Welfare Office ng Pasig City. Pero matapos ang krimen, tumakas si Ronnie at hindi na muling nagpakita. Ang sinampang kaso sa kanya is under Article 266-A of the Revised Penal Code. In relation ito sa Republic Act 7610, ito nga yung child abuse. June 2023, ibinaba ang warrant of arrest laban kay Ronnie sa kasong panggagahasa. Hinanap ng Eastern Police District
DSOU ang kinaroroonan niya. Doon natin nakita na active pa yung nickname niya na ginagamit niya sa Facebook, social media. At si Ronnie, single na raw at ready to mingle. May ginamit tayo rito lady asset hanggang sa nagbibideo calling silang dalawa, kapalagay ng loob. Kaya naman isang date ang ikinasa at ipinain ng Eastern Police District DSOU para malambat ang mailap na suspect. Susunod, Mr. na wanted sa kasong pagkakahasa sa mismong anak, magpakita kaya sa kanyang kadate? Yun na din po yung damit niya. Saan nakakantong ang alitan ng rider at nagpakilalang LTO officer? Favorite lang ba? May baril po ba? Yung ginawa ko sa akin namin, pagbuha mo ng baril sa sasakyan mo. Hindi ko pwedeng itutok yun. Yung pamilya ko po, natatakot din kasi. May aksyon, ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May aksyon, ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. June 2023, buwaba ang warrant of arrest para sa kasong pagkakahasa ni alias Ronnie sa kanyang sariling anak na si Maricar, 13 taong gulang. Sa impormasyon na nakuha ng Eastern Police District, DSOU, single and available na raw uli si Ronnie ayon sa kanyang status sa social media. Kaya naman isang date ang ipinain ng EPD DSOU para malambat si Ronnie. Mag-heart react naman kaya ang suspect? Yung mga naka 4 wheels pwedeng mag-park dito. Sa isang fast food chain sa Quezon City ang meet-up ni Ronnie at ng kanyang kunwaring kadate. Ang hindi alam ni Ronnie, nakapwesto na sa paligid ng mga operatiba. Yun na din po yung damit niya. Matapos ang mahigit isang oras, isang lalaki ang lumapit sa lady asset. Positive na siya na nga ang target na si Ronnie. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang EPD DSOU. Huli ang amang suspect sa panggagakasa. Gusto ka namin sa ring, ha? Karapatan ka mahilig, ha? At karapatan malaman ang iyong mga karapatan, kaya namin sa dito natapit, ha? Karapatan ka manahimik. Nang makapareham ng resibo, ang suspect hindi niya itinanggi ang nagawang krimen. Ma'am, guilty po ako dyan, ma'am, kasi susurrender talaga ako. Paliwanag niya, Hindi ko talaga, lasing na lasing talaga ako. Sinabi ko naman sa'yo, anak, bago pa umalis, nag-sorry ako sa'yo. Sorry talaga, anak, sorry. ayon pa kay Ronnie, naglasing siya dahil sa labis na sama ng loob sa kanyang misis. Ang asawa ko kasi nagsimula nito kasi ang asawa ko nagsumama sa ibang lalaki. 3 beses niya akong ginawa sa akin yan. Nang magkaharap sa video call ang mag-asawa, sinisipan ni Ronnie si Tessie sa nangyari sa kanilang pamilya. Ano? Malipay ka na? Alin na ako, oh. Puro akong sala, di ba? Kaya na akong lagyap sala. Puro akong tanan. Di kang paglurungan mo ako lagyap at may sala. Ano, masaya ka na? Masaya ka na. Magsaya na kayo ng kabit mo. Magsaya na kayong dalawa. Nandito na ako sa loob ng kulungan. Hindi na ako makakalabas pa. Ito ang dahilan, ha? Ang dahilan, ang pinagsimulan nito. Saan? Saan nagsimula? Alam mo yan, hindi ako nagiinom. Bumalik ako sa bisyo ko nang dahil sa iyo, pa. Nang dahil sa inyo, 3 beses kitang pinatawad. Hayop ka. Itong naging bunga. Noon hindi ako umiinom. Hindi naman po ako dapat sisihin dahil siya po yung may gawa nun eh. Kung sinisisi man niya ako dahil sa naghiwalay kami. Tapos stopin niya na nagawa niya daw yun dahil sa wala daw ako. Kaya yan niya ginawa yung panggagahasa po sa anak ko. Kasalukuyang nakapiit sa Pasig City Police Station ang suspect na si alias Ronnie. Samantala, nananatili naman sa pangalaga ng City Social Welfare Office ng Luzon ang menor de edad na si Maricar. Nangingi ng sorry, hindi niya yung papa niya. Sabi niya, pa, ba't ginawa mo yun sa akin? Sa pagkakahuli ni Ronnie, hiling ng pamilya ang tuluyang paghilom ng bawat isa, lalo na ang naranasan ng batang si Maricar. Napatulungan kita hanggang sa ma-resolve yung kaso, hanggang sa matapos yung problema natin.
hindi kita bibigyan. Pangako ko yung pera. Grabe naman po si kuya, yung may-ari ng kotse. Binagsak niya po yung cellphone, ayun o. Caught on cam ang pagtatalo ng isang SUV driver at rider sa Bulacan. Nagpakilalang LTO officer ang SUV driver at hinuli raw nito ang rider na nasiraan sa gitna ng kalsada. Pero bukod sa panghuhuli, kinuhanan din daw ng cellphone ng rider at hindi pala kontento ang driver. Kung yung makikita mga kapuso, sa mga sandaling ito'y pinipisikal na ng lalaking nakastripe, yung sinasabing LTO officer. Yung cellphone ni kuya, binalibag niya. Ay, dapat nabulin niya yung kuya. Lang ba? May baril po ba? Sige po, may baril. Yan mo kaya, maraming nakakita na. Matapos ang insidente, agad na dumulog sa PNP San Jose del Monte, Bulacan ang rider na si Raymond. Ayon sa police report, nakasaad na nagkaroon ng matinding banta sa buhay ni Raymond matapos siyang harangin sa kalsada at subukan na kuhanan ng lisensya ng nagpakilalang LTO officer. Noong August 15, na-verify po namin lahat ng detalye ng tao. Meron na rin kaming mga natanggap na information na itong tao is assigned as LTO officer. Ngayon pagdating po namin, i-verify po namin doon para makuha po namin yung buong detalye. Kasama po yung biktima para maturo kung sino yon. Agad naman po niyang na-verify yung tao at itinuro sa amin. Ang lalaking nakaalitan ni Raymond kinilala ng mga pulis na si Gregorio Glean, na kumpirma ng San Jose del Monte Police na isang administrative aide ng Land Transportation Office o LTO, San Jose del Monte, Bulacan si Gregorio. Nakalagay din sa police report na nakitaan ng baril sa tagiliran si Gregorio na nagdulot ng matinding takot kay Raymond. Kasi as a public officer kami, kumbaga hindi nakasibilyang ka ma'am eh. Papakita mo yung baril talagang matatakot. May threat din. Ang resibong hawak ni Raymond sa kanyang reklamo, ang viral video kung saan kitang-kita kung paanong pinipilit bawiin ni Raymond ang kinuhang susi at cellphone mula sa nagpakilalang LTO officer. Nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng delivery rider na si Raymond Sario at ng LTO patrol officer na si Gregorio Glian sa opisina ng LTO. Sinasabi sa kasunduan na babayaran ni Gregorio ng danyo si Raymond na nagkakahalaga ng 24,000 pesos. Kasama sa halagang ito ang pambayad sa cellphone na sinira at kinuha ni Gregorio. Wala pong namagitan sa amin. Wala naman po kami magagawa kasi email po niyang biktima rin po yun. Kaya nga po nung nagsabi na pinaakyat po namin sa aming hepe. Doon po na sinabi ng aming hepe kung gusto mo ba yung ganyang usapan nyo na yan, yung kasunduan nyo na yan. Na umagri naman po ata yung biktima. Kapalit ng halagang ibinigay kay Raymond ang kasunduang wala na siyang legal na reklamo na isasampa laban kay Gregorio at ang pagpapabura ng video ng pangyayari online. Matapos ang kasunduan, si Raymond hindi pa rin daw masaya sa nangyari. Sabi ko kulang pa to sa halaga ng sa cellphone ko. Tapos nung araw na hindi po ako nakabiyahe dahil sa wala na akong cellphone. Tapos po yung trauma po na ginawa niya po sa akin. Yung mga ilang araw po, bumabalik po ako dun sa LTO para mapakiusapan ko po siya na kunin ko po yung mahingi ko po yung cellphone. Sabi niya po, kung gusto mo talaga kunin to, bilhin mo lang sa akin ng 20,000. Parang pinapatubos niya po sa akin. Naku po, Mamang LTO officer, totoo ba ito? Sa tulong ng resibo, September 5, 2023, tuluyan ang nagsampa ng administrative complaint si Raymond laban kay Gregorio sa LTO main office. Yung ginawa mo sa akin na pagkuha mo ng baril sa sasakyan mo. At nito lamang September 13, 2023, muling nagkaharap sina Raymond at Gregorio sa PNP, San Jose del Monte, Bulacan. Dito na humingi ng tawad si Gregorio sa nagawa niya kay Raymond. Ako naman kasalanan ko yung sinira ko yung gamit niya, kaya willing naman ako nagtawad. Yun lang naman po hinihiling ko na yung pamilya ko po. Natatakot din kasi. Hindi, ba't matatakot? Magsabi ka kung magkano pa yung pwede natin itulong sa'yo, lapit ko na lang sa kanila, hihingi na lang din ako sa kanila. Parang tulong ko na lang din sa'yo. Para maayos na yan. Dahil po, isa din po akong anak na napakamanawin po sa magulang. Iintindihin ko po siya bilang tatay. Kasi
tutusin lang, may mga anak din siya na umaasa sa kanya. Alam ko naman po yung mangyayari sa susunod dito kung ilalaban ko to. Baka sa kanya lahat naman. Nagkaayos man ang dalawang panig pero hindi pa rin daw makalulusot sa kaso si Gregorio. Hindi siya related sa patrol, hindi rin siya part ng law enforcement at the time of the incident. Sa regional office po is pwede siyang mag-suspend for a period of 3 months. Na-file nyo siya sa central office, so pwedeng yung action na yon is not just for suspension but also for revocation. After hearing, for drafting na yung resolution, for signature na kung ano po ba, kung suspension ba or revocation ang maipapataw sa kanya because of the road rage incident. Depensa ni Gregorio. Pag overtake ko, huminto ako, bumaba ako. Umovertake na rin jeep. Nakita ngayon ako ng mga driver, kilala kasi ako eh. Sabi niya, "Sir, hulihin mo, kanina pa yan." Yung ginagawa nila, wala silang pakialam. Na bumubusina na kami, hindi kami pinapansin. Eh ma'am, siyempre bilang isang LTO, sila na rin mismo nakita ako. Nilapitan ko. Paglapit ko sa kanila, sabi ko, bakit ganyan ang ginagawa nyo? Sir, nasira. Dapat hindi ganyan. Nagkukos kayo ng traffic. Sa huli, matinding pagsisisi ang nararamdaman ni Gregorio. Ngayon, humingi rin po ako ng, sabi ko, pasensya ka na kasi ikaw kasi. Pero kung binigay mo lang yung ORCR mo, tsaka yung lisensya mo, itatago ko lang. Kunwari, pinakita ko lang sa mga tao, dun sa mga driver na pag akala nila tinikita kita, pero ibabalik ko rin, sabi ko. Inamin ni Gregorio na kinuha niya ang cellphone pero sira na daw ito. Bali, ang hinahanap niyang pilit, ma'am, yung nasira na binayaran ko. Wala na, ma'am, yun eh. Talagang tuluyan ng nasira talaga, ma'am. Totally na siya, nag-block na yung cellphone, ma'am. Yun naman kasi, ma'am, obligado, ma'am, dahil sinira ko, ma'am, talaga eh. Dahil nga dun sa na ako. Pero sir, kahit sira siya, hindi niyo pa rin po siya binigay? Kasi di ba cellphone niyo pa rin yun, sir? Ma'am, kung ka ba, parang binayaran ko na kasi po, ma'am. Kaya hindi ko na rin inano sa kanya, ma'am. Binigay, ma'am. Sa bintang na naglabas daw ito ng baril. Wait lang ba? May baril po ba? The time, ma'am. Hindi, lagi po nakabulsa sa akin yan, ma'am. Binubulsa ko lang, ma'am. Depensa niya. Binaril na ako, ma'am. Dahil di siguro sa mga na-apprehend ko na tao na bisa nakakahuli ako na medyo mabigat yung violation. Pero ano pa naman yun, ma'am, medyo matagal-tagal na rin. Sana yung mga ganun po, sana tulungan na lang po natin kung ano man po may problema sa nangyari sa kalsada. Tatanungin po agad natin ang problema. Maraming salamat po sa GMA. Tsaka po sa resibo po. Grabe naman po si kuya, yung may-ari ng kotse. Binagsak niya po yung cellphone, ayun o. Walang sino man ang may karapatang manakit at mang-abuso ng kapwa, lalo na kung ikay may posisyon na dapat pinagkakatiwalaan at magbibigay proteksyon sa publiko. Walang lusot ang may atraso. Ipagtanggol ang api. Iwag siyang tiwali. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ng resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil.